Ang nakaraan. Nagsimula na ang bakbakan ng ating bida at ng kalaban nitong si Yong Jiwi. Malakas ang kalaban kaya lang ni minsan hindi ito makatama sa ating bida. At nang magdesisyon na itong magseryoso na patayin si Yun Sul lalo nang makita niya may butas sa galawan ng ating bida, na naging dahilan pa ng kanyang pagkatalo. Pagpapatuloy. Gulat na gulat ito ngayong nakatingin sa ating bida, kita ang takot at pagkabahala nito sa nangyari, na alam na niya ngayon na hindi basta-bastang kalaban ng ating bida. Habang nakahiga si Jiwi, nakatingin ito sa isang halimaw na nilalang sa kanyang harapan, hindi makapaniwala na napakalakas ni Yun Sul. Ganon na lang ang pagkagulat ni Yong Jiwi iyon ay dahil ilang sandali bago siya mapabagsak ay tanda niya may bukas na depensa si Yun Sul, kaya lang nagkamali siya, dahil yun pala ay sinadya ng ating bida na iwan ito para pakagatin si Jiwi. Dahil sa napakaiksing segundo lang matapos magpakawalan ng nakamamatay na pag-atake ang kalaban sa bukas na depensa ng ating bida, nagawa kaagad itong sanggay ni Yun Sul. Hindi lamang iyon ang nangyari, dahil ginamit pa ng ating bida ang pag-atake na ito ng kalaban sa kanya, para ibalik ito kay Yong Jiwi. Napakabilis, ilang segundo lang kailangan para maperpekto ni Yun Sul ang galawan na iyon para talunin ang kanyang kalaban sa tagpong iyon. Kaya nang tamaan ng ating bida ang pag-atake niya at ibalik sa kanya bilang isang counter-attack, nanlaki ito sa gulat, hindi talaga makapaniwala sa kanyang nakita. Iyon ay dahil sa sandali na ibalik ng ating bida ang pag-atake ni Yong Jiwi sa kanya, ginamitan pa ito ni Yun Sul ng Heavy Sword Art, para mas tuminti ang counter-attack, dahilan para tamaan ng solid itong si Jiwi at tumalsik na napinsalaan pa. Tandang-tanda ni Yong Jiwi ang mga ginamit ni Yun Sul, kombinasyon ng sword extremity stance, at heavy sword art, na sinabayan pa ng fast sword at kakaibang footwork ng ating bida, kaya hindi makaisip ng anumang paraan o sandali na magagawa niyang lampasan ang napakalaking pader na ito sa kanyang harapan. Talagang kawalan ng pag-asa ang itsura ng mukha ng Cole Okoy na ito, iyon ay dahil kailanman hindi pa siya nakalaban ng ganitong uri ng kalaban na tulad ng ating bida. Lumapit si Yun Sul at nagtanong sa lalaking ito, ano susuko ka na ba? Tanong ng ating bida na agad nagalit at nagngalit ang ngipin nito, dahil nagmumuko siyang talunan at kawawa ngayon. Dito ay dahan-dahan siyang tumatayo ngayon, naiinis, sabi nito sa sarili, ako. Susuko, isa akong great master, sabi nito sa sarili na talagang walang balak magpatalo. Malakas ang loob nito na magpatuloy sa laban, dahil alam niya na hindi siya mahina, hindi siya talunan, dahil kahit ang Murim Alliance ay talagang mataas ang tingin sa kanya, at tinuring pa siya na isang henyo sa espada, kaya sumugod ito at sumugod, huwag mo akong aangasan, sabi nito sa ating bida. Dito ang ating bida, ramdam niya ang puwersa at bangis ng pagsugod ng kalaban, kaya lang ang mga mata nito ay nagsasabi na hindi banta ang kanyang kalaban sa kanyang buhay ngayon, na para bang sisiw o isang mahinang nilalang lamang. Sa paglapit ng espada ni Yong Jiwi, sinabayan ito ng ating bida, winasiwas niya ang kanyang espada, at agad na gumuhit ang kulay pula na liwanag. Ayun na nga, sa salpukan na iyon ay agad na sira ang espada ni Yong Jiwi, tanda na talagang talo na ito sa kanilang laban, dahil ang swordsman na walang espada ay parang isang mabangis na hayop na walang pangil, gulat na gulat itan si Jiwi sa nangyari. Ayun na nga, napakalayo ang tinulsikan ng naputol na espada ng kalaban, at ang espada ng ating bida ay nakatutok ngayon sa kalaban na nasa kanyang harapan. Ilang pulgada lamang ang pagitan ng dulo ng espada ng ating bida sa mukha ng isang ito, pag nagpatuloy pa siya, tiyak na tatapusin na siya ng ating bida. Sa tagpong ito, kita na ang panalo, walang duda na mas malakas na nga ngayon ang ating bida kumpara noong una. Dahil ang tanyag na kanyang kalaban na isang henyo ay natalo ng walang kahirap-hirap ng ating bida. Napapikit na lang ang kumag na ito sa sandaling ito, tanda na talagang alam na niya natalo siya sa laban nila ni Yun Sul, na kahit ano pang gawin niya ay magiging katapusan na lang niya pag nagpatuloy pa siya. Dahil doon, nagsalita na ito na siya ay natalo sa labang ito, sumuko at inamin na siya ay mahina kaysa sa ating bida, na napaluhod rin sa kanyang pagkakatalo. Dito habang nakatutok pa rin ang sandata nito sa kanyang kalaban, nasabi ng ating bida sa kanyang sarili, mataas ang tingin ko sa isang ito dahil isa siyang great master. Napapikit pa ito at napabuntong hininga, na nagsabi, maganda lang ang tawag sa kanya, pero ang kanyang abilidad na lumaban ay napakawalang kwenta, akala ko pa naman malakas talaga,
pero sumagi rin sa isip nito na hindi niya kailangan husgahan ang lahat ng Great Master dahil lang kay Yong Jiwi. Habang nakaluhod ang isang ito, kauna na nagpaliwanag ito na kung maaga-aga lang raw sana siya nag-aral ng martial arts tulad ng iba, mas malakas raw sana siya ngayon at hindi matatalo ng ating bida, nagdadahilan ka pa, sagot naman ng ating bida. Dahil doon, nagulat ang isang ito sa sinabi ni Yun Sul, kaya napatingin ito sa ating bida habang nakaluhod siya. Dagdag pa ni Yun Sul, sa mga totoong masters, ang anumang bagay gaya ng pangalan, posisyon, status, o kahit kung kailan pa sila nagsimula, lahat ng iyon ay walang halaga, payo nito sa tinalo niyang puro dahilan o palusot ng matalo. Pagpapatuloy pa ng ating bida, ang mahalaga lang sa isang masters, ay ang lagi mong lagpasan ang sarili mo at mas lalong lumakas, paliwanag nito. Bahagyang tatalikod na ang ating bida para umalis na, pero nagpayo pa ito. Sabi niya, bumalik ka na ng Mount Jemchang, sabi nito sa kanyang kalaban. Dagdag pa ni Yun Sul, bumalik ka sa inyo, at magsanay ka ng 3 taon, at palakasin rin ang iyong internal energy. Pag nagawa mo na iyon, saka ka bumalik sa mundo ng Murim, sabi ng ating bida, na ang mukha ng isang ito ay talagang parang isang batang pinapagalitan ng kanyang master. Dahil doon, napapikit na lang ang angas na ito, sabi niya, nakakahiyamang pakinggan, pero tama talaga siya, nakalimutan ko nang magsanay pa at magpalakas, dahil masyado akong nabulag ng titulong binigay sa akin bilang isang great master. Matapos noon, naglakad na paalis ang ating bida sa entablado ng labanan, at naiwan ang kanyang kalaban na hindi lang basta tinalo sa laban, kundi pinagsabihan pa ng ating bida na parang isang mangmang na puro lang kuda. Dahil doon, ang tagapamagitan ng laban ay sumigaw ngayon, ang panalo ay si Young Master Bu, kung wala nang ibang lalaban pa sa kanya, pasok na siya sa preliminaries ng tournament. Dahil sa ginawa ng ating bida kung paano nito tinalo ang kanyang kalaban na isang sikat at henyo, wala na nang ahas pang lumaban rito, na ang mga taong ito ay hindi makapaniwala sa nangyari, dahil ang mga Great Master na tulad ni Yong Jiwi ay dapat ang namamayagpag sa mundo ng Murim, pero tinalo lang ito ng isang binatilyo na hindi nila kilala. Sa kabilang banda naman, may isang nilalang rito na nakaupo, nakarating sa kanya ang balita kung paano tinalo ng ating bida ang kilala na Great Master na si Yong Jiwi. Ang isang ito ay nagsasalitang mag-isa, at nagsabi na kahit raw gaano pa na master ng ating bida ang Heavy Sword, at Sword Extremity Stance, imposible raw matalo ni Yun Sul si Yong Jiwi na na-master ang Sun Shooting Sword Art at ang Seven Severing Sword Art nang walang kahirap-hirap. May kahabaan ang kuko ng nilalang na. Nagsasalita ngayon, sa pagsusuri niya sa paraan kung paano raw lumaban ang ating bida, nagawa raw ni Yun Sul na magkaroon ng martial arts na kayang ipaghiwalay ang bawat aspeto ng isang martial arts technique, kaya palagay nito na may kakaibang cultivation technique na ginagawa si Yun Sul. Kaya nagdesisyon ito na sa ngayon ay babantayan niya ang ating bida at mas kilalanin pa ito, at sigurado siya na mas makikilala niya si Yun Sul sa oras na lumaban na ito sa tournament. Lumipas ang mga oras at sumapit ang gabi, dito sa labasan ay kaunti na lang ang mga tao, kahit puno ng martial artist ang lugar na ito, sa ganitong oras ay payapa at tahimik ang paligid. Sa loob ng silid ni Yun Sul, habang nakatingin ito sa bracket ng tournament na sinalihan niya, nasabi nito sa sarili na hindi niya inaasa na ang una niyang makakalaban ay isang Great Master kaagad. Nag-aalala ng kaunti ang ating bida sa mga sandaling ito, dahil maari raw sa laban niya kay Yong Jiwi ay baka nakilala na ang kanyang mga galawan. Kaya napabuntong hininga ito at nagsabi, hindi naman siguro, dahil nung nasa Salvation Squad raw siya o kilala sa tawag na Nine Killing Squad ay gumamit raw siya ng ibang mukha, kaya imposible na makilala ang mga galawan niya ngayon. At isa rin sa inaasahan niya na hindi siya makikilala ay dahil ang leader ng Wind-Cleared Squad na si Beck, ay nagkakalat ng mga fake news patungkol sa ating bida. At kung kilala na raw siya ng pangkat ng Orthodox, tiyak raw na pinahanteng na siya ng mga ito para patayin, pero walang ganong nangyayari. Pero may ibang pakiramdam ang ating bida, may hindi raw tama, kaya lang palagay niya ay nagkataon lang raw ang laban na naganap sa kanya at kay Yong Jiwi. Dito ay tinitignan ni Yun Sul ang susunod niyang makakalaban, iyon ay dahil magsisimula na rin ang totoong tournament na sasalihan nito. Tinuro ni Yun Sul ang makakalaban niya sa kanyang bracket, at ito raw ay si Iem Hua, ang kilala na bayani ng Waves. Ito si Iem Hua, taglay nito ang titulo sa kanyang pagnalan na ang dakilang bayani sa lahat ng mga manlalakbay,
iyon ay dahil sa pagiging matuwid ng taong ito at sa mga kabutihan ginagawa niya, at tinuturing rin ito na kapantay ng mga kilalang bayani sa Orthodox sects. Tanda pa ng ating bida na maraming nagkukwentuhan o pinag-uusapan si Hua, kaya may mga nakakalap itong impormasyon sa kanyang makakalaban. Alam ni Yun-sul na hindi madali ang kanyang susunod na makakalaban, kaya dapat niyang maseryosohin ang kanyang makakalaban. Tumayo na ito sa kanyang upuan, iyon ay dahil may naramdaman itong kung ano sa paligid, na para bang may nagmamatsyag sa kanya. Ayun na nga, may kung sinong asasin o nilalang ang nasa bandang itaas ni Yun-sul na tahimik na gumagalaw, habang nakatalikod ang ating bida, nagsalita ito, anong kailangan mo at pumunta ka rito. Dito ay napangiti ang isang ito, sabi niya, tulad ng inaasahan, talagang hindi ka basta-basta, sabi nito na napahanga sa ating bida. Dahil doon, bumaba na ang isang ito para kausapin ang ating bida, sabi nito, talagang matalas ang pakiramdam mo, akala ko nagawa ko ng magtago ng tahimik na hindi mo napapansin, sabi nito. Kaya lang sa pagkababa nito at paglabas ng kanyang mukha, nahito ito sa nangyari. Iyon ay dahil ang espada ng ating bida ay nasa tabi na ng kanyang leeg, maling galaw lang ay lilipad talaga ang kanyang ulo. Agad nagpakita ng pagnanasang pumatay ng ating bida, iyon ay para bigyan ng babala ang mga taong tulad nito na mali sila ng binabangga o kinakalaban. Tumulo kaagad ang butil ng pawis sa mukha nito, kinakabahan ang kanyang itlog. Nagtanong ating bida, ang teknik mo, iyan ba ay mula sa Heavenly Access Yoga? Tanong ni Yun-sul, pagpapaliwanag pa ng ating bida kung paano pumasok ito, nang subukan mong pumasok rito gamit ang bintana. Nakita ko ang iyong mga muscle at banto na napipilipat para lang makapasok sa mga maliliit na espasyo. Sabi pa ni Yun-sul, mamamatay ka rito pag nagsinungaling ka, o kaya sumagot ng walang kwentang bagay, na ang aura at mukha ng ating bida ay talagang nagpaparamdam ng matinding pagnanasang pumatay. Alam nito na delikado ang kanyang buhay, kaya sabi nito, paanong ang isang tulad ko ay magagawang matuto ng ganong klase ng teknik? Ang ginawa ko ay ang simpleng pagpapaliit o pagpihit ng aking mga buto. Sabi pa ni Yun-sul, ang ginawa mo ay katulad ng Tianzu Yoga Technique, kaya lang mas maigi ito ng kaunti, dahil tinutulungan kang makontrol ang iyong mga muscle, at itupi ang iyong mga buto ng walang kahirap-hirap. Anong pangalan mo at anong pangkat ka nabibilang? Tanong ni Yun-sul. Sabi ng bata, drift to the east, wander to the west. Ang pangalan ko ay Hukpayo. Sabi naman ni Yun-sul, hindi iyan ang tunay mong pangalan, sabi nito. Dagdag pa ng isang ito, lahat ng mga manlalakbay ay gumagamit ng alias sa lugar na ito para itago ang kanilang pagkakakilanlang. Sana naman po ay maunawaan ninyo na hindi ko pwedeng ilabas ang aking totoong pangalan. Dito naman ay nanlisik ang mga mata ng ating bida, sabi nito, kung ganon, ano ang dahilan bakit ka nagpunta rito sa aking silid? Sambit nito para iparamdam ang kanyang galit sa kanyang kausap. Dahil doon, napapikit ang isang ito, dahil talagang nakakatakot ang mga mata at tinginan ng ating bida, at baka biglang maglaho ang kanyang ulo. Damilat ito, tumitig sa ating bida, at buong tapang na sumagot, may hiling po ako sa iyo, sabi nito, na may request pala ito sa ating bida. Bukas po ay magsisimula na ang totoong competition. Banggit ng bata na ang ating bida ay natigilan at napatitig ng malumanay sa kausap nito. Pagpapatuloy pa ng kanyang kausap, sa unang laban po, patayin po ninyo ang inyong kalaban na si Hua. Pakisop ng bata kay Yun-sul, na mukhang may masama itong naging karanasan kay Hua, na kilalang bayani at mabuting tao, kaya nagulat at nagtataka ngayon ang ating bida. Ano kaya ang gagawin ng ating bida? Tunay kaya niyang papatayin ang kanyang makakalaban? Madadalian kaya ito o baka pahirapan na siya ng kanyang susunod na makakalaban? Abangan!